Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Riddler at kasama ko ngayon si... Sensitive Bear. Pag-uusapan natin ang kontrobersyal na si Apollo Kibuloy, ang leader ng Kingdom of Jesus Christ. Alamin natin kung paano siya sumikat at ang mga kasong kriminal na kinakaharap niya ngayon. Si Apollo Carrion Kibuloy ay pinanganak noong April 25, 1950 sa Davao City. Siya ang nagtatag ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC noong 1985 at tinawag ang sarili bilang Appointed Son of God at Owner of the Universe. Anong didebate ko sa inyo? Ha? Paano niyo ako didebatihin yan? I am the way. Pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta ng langit. Kahit ano pang gawin ninyong pagtatampisaw dyan. Paano ko kayo didebatihin yan na ako ang may-ari ng kaluluwa niyo? Ako ang may-ari ng sanlibutan ngayon. Magdidebate ako sa inyong mga hunghang kayo? Sino kayo? Kayo ang sumuko sa akin. Sapagkat panalo na ako sa tatay ninyo, si Lucifer. Amen. Na siyang may-ari ng mga kaluluwa ninyo. Kaya, pumunta kayo sa akin, sumuko, sumurrender, at magsisi na kayo. Satan Lucifer's time in this world is over. His ownership of the world is over. I am now the owner of the earth. I am now the owner of the world. Nagsimula ang KOJC sa 15 miyembro lamang. Ngunit mabilis itong lumago sa Pilipinas at sa mga Pilipino diaspora. Ngayon, sinasabing may milyon-milyong tagasunod ang sekta sa buong mundo. Kilala rin si Kibuloy sa pagtatag ng Sunshine Media Network International o SMNI, isang broadcasting network na nagpalawak ng kanyang impluensya. Malapit din ang kanyang relasyon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagbigay sa kanya ng mas malaking kapangyarihan at impluensya sa politika. Pastor Kibuloy, whose church is based in Davao, and Duterte have been friends for more than 30 years. Even during the campaign season, the two were always together. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, maraming kontrobersyal ang bumalot kay Kibuloy. Isa na rito ang kanyang pag-angkin na kaya niyang pigilan ang mga lindol tulad ng nangyari sa Cotabato noong 2019. Noong lumindol ng 6.6, nandun ako kapon, nandun ako sa kwarto ko. Sabi ko, Lindol, stop! Umi-stop. Tapos, pangalawa, yung mga 11 siguro yun. Nandyan si Ingrid, nandyan sino yung kasama ko, nagsusulat ako, lumindol. Sabi ko na, stop! Eh di umi-stop din. Pasalamat kayo sa akin. Alam mo, Nori, lumindol kahapon. Sunod-sunod, may mga aftershocks pa. Alam mo kung saan ang naperwisyo talaga? Yung Kapa Country. General Santos, Digos, Magsaysay, Matanao. Yan. Kaya, mag-iingat kayo. Huwag din yung galitin ng anak. Baka totohanin ko yung sinasabi niyong pindutin ko yung vibrator ng sanlibutan. Guguho kayo riyan. Noong 2021, inakusahan siya ng mga federal na taga-usig sa California ng human at sex trafficking, money laundering at iba pang mga krimen. Wanted na ng FBI sa Amerika ang religious leader na si Pastor Apollo Kibuloy dahil sa pagkakasangkot umano sa sex trafficking, panloloko at pagpupuslit ng pera. Pero giit ng kanyang abogado, wala pang pananagutan ng pastor dahil rekomendasyon pa lang
ang mga reklamo. Nakatutok si Dano Tingkungko. Naglabas ang Federal Bureau of Investigation o FBI ng Amerika ng wanted poster ni Pastor Apollo Quiboloy ng Simbahang Kingdom of Jesus Christ. Kaugnay ito sa indictment o rekomendasyong kasuhan si Quiboloy ng conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud and coercion and sex trafficking of children, sex trafficking by force, fraud and coercion, conspiracy at bulk cash smuggling ng isang federal grand jury sa U.S. Court sa Central District ng Santa Ana, California State. Ayon sa FBI, may inilabas na federal warrant para kay Quiboloy noong November 10. Sa abiso ng FBI sa kanilang website, kaugnay ito sa umano'y partisipasyon ni Quiboloy sa Anilay labor trafficking scheme sa pamamagitan ng pagdala sa ilang miyembro ng grupo ni Quiboloy sa Amerika gamit ang mga pineking visa para pilitin umano silang humingi ng donasyon para sa isang umano'y peking charity. Sabi ng FBI, napunta raw ang mga donasyon sa pagtustos ng gastos ng simbahan at maluhong pamumuhay ng mga lider nito. Ang mga miyembro raw na makakapag-solicit para sa simbahan ipinapasok sa mga huwad na kasal o ikinukuha ng mga peking student visa para patuloy na manatili sa Amerika at makahingi ng donasyon. Sabi rin ng FBI, may mga babae raw na nirecruit para maging personal assistant si Quiboloy para maghanda ng pagkain, maglinis ng bahay nito, magmasahe at makipagsiping umano kay Quiboloy. Noong July 2013, 16 years old na ako nito, na-promote kami bilang close-in pastoral. Sa puntong ito, nilipat kaming magkapatid sa isang dorm sa loob ng KJC Davao Compound. Pagtungtong ko ng 17 years old, mas naging maselan na ang pinapagawa nila. Tanda ko pa, September 1, 2014, kasi kakatapos lang ng tribute program ng KGC, tutulog na sana ako, pero sabi ng isang kasamang pastoral worker, magpunta daw ako sa dining area ng Bible School dahil pinapatawag daw ako ni Jacqueline Roy. Pagpunta ko doon, andun nga si Jacqueline Roy, pero walang ibang tao sa dining area. Madilim at tahimik na kasi 10 oras na ng gabi. Tulog na yung ibang mga kasamahan namin. Kinausap ako ni Miss Roy. Ang sabi niya sa akin, Amanda, connection mo ito sa amahan. Privilege na mapabilang sa pastoral, i-sanctify mo ang sarili mo. Sabi niya, parte daw ng trabaho ng Ministry of the Pastorals na imasahe si Quiboloy. Sabi niya, special privilege daw ito dahil hindi naman daw lahat nahawakan at nakakalapit sa anak ng Diyos. Sabi niya pa, wag ko daw pagdudahan ang anuman ng mangyayari sa loob ng kwarto kasama si Quiboloy. Basta ibigay ko lang daw ang sarili ko, maghanda daw ako, maligo, mag-toothbrush. Sinabihan pa akong mag-blow dry ng buhok. Litong-lito ako noon, pero sumunod na lang ako. Sabi ni Jacqueline Roy, kunin ko daw yung isang pajama ko at binigay ko sa kanya kasi aamuyin daw niya. Ginawa ko naman. Pagkabigay ko ng pajama ko, inamoy niya at biglang sabi, papahiram na lang daw niya ang pajama niya. Bumalik ako sa kwarto ko at siya naman, kinuha niya yung pajama niya. Bago ako maligo, pumunta si Jacqueline Roy sa kwarto ko at binigyan ako ng isang t-shirt na may botones at pajama pants. Isang bote ng shampoo na Palmolive Violet at lotion na pabango na Bath & Body Works brand. Ang specific scent ay Enchanted, na paborito daw ni Quiboloy. Hindi ko po talaga makakalimutan ng mga yan. Maligo na daw ako at magkuskus ng maayos. Hinihintay daw ako ni Jacqueline Roy sa kwarto ni Quiboloy. Pagkatapos kong maligo at mag-blow dry, pumunta ako sa kwarto ni Quiboloy sa Bible School building. Yung kwarto na yon may 2 pinto. Yung unang pinto bukas na, kaya pumasok ako doon. Yung isang pinto papunta sa main room ni Quiboloy. Pagkatok ko, sa pangalawang pinto, pinagbuksan ako ni Jacqueline Roy. Inakay niya ako sa may kama ni Quiboloy. Nakita kong natutulog at naghihilik pa. Nung una, pinaupo muna ako ni Jacqueline Roy sa kama, malapit sa paa ni Quiboloy. Natulog pa rin noon. Pinakita ni Jacqueline kung paano daw imamasahe si Quiboloy. Sabi niya, unahin ko daw sa paa. Nakinig lang ako habang dinedemo niya. Tapos sabi na lang ni Jacqueline, hintayin ko na lang daw na sabihin ni Quiboloy kung anong sunod na gagawin.
Sabi niya hanggat walang sinasabi si Kibuloy na pwede na akong umalis, hindi ako dapat lumabas ng kwarto. Matapos siyang magbilin, lumabas na siya ng kwarto. Pagkaalis ni Jacqueline, sinimulan ko na yung pagmamasahe hanggang sa namasahe ko na ang paa at likod niya. Inaantok na ako that time kasi halos 1 a.m. to 2 a.m. na po siya. Gising na si Kibuloy nito tapos sinabihan niya ako na umupo daw sa gitna ng kama. Sumunod lang ako sa instruction, umupo ako na naka-cross legs. Nung itutuloy ko na dapat ang pagmamasahe, tumayo siya at umupo sa harap ko. Sinimulan niyang tanggalin ang botones ng t-shirt ko hanggang sa tuluyan niya tinanggal ang buong t-shirt ko. Sabi niya, tumalikod daw ako. Sumunod lang ako doon at tinanggal niya ang aking bra. Pagkatapos hinawakan niyang balikat ko at hinila pahiga sa kama. Nung nakahiga na ako, pumaibabaw sa si Kibuloy tapos kahit pareho pa kaming nakapajama nun, kinikis-kis niya ang ari niya sa ari ko. Sinimulan niyang halikan ng leeg ko, nanigas na ako ng husto. Gusto kong sumigaw ng tulong at tanungin kung ano ang ginagawa niya. Pero naalala ko na bawal akong mag-question. Paumanhin po, Madam Chair, kung maselan ito, halo po ito sa aking sinumpaang salaysay. Nung tinigasan na siya, sinimulan niyang tanggalin ang pajama at pants at underwear ko. Sinipsip niya ang dibdib ko, tinanggal din niya ang pajama, pants at brief niya. Nanginginig na ang katawan ko sa takot at nakatitig lang ako sa kisame. Pinipigilan ko na lang ang mga luha ko dahil sobra akong nagulat at walang magawa. Pagkatapos ay tuluyan na akong pinagsamantala ni Apollo Kibuloy nung siya ay natapos na. Pumunta siya sa CR. Tulala pa rin ako, nakatitig lang sa kisame. At dito nagsimula na akong umiyak. First time ko kasi ito. Ang dami kong tanong pero inisip ko na lang para makampante na baka ito ang kalooban ng Ama sa buhay ko. Kasama sa mga biktima ang mga batang babae na kasing edad ng 12 na pinilit umanong makipagtalik sa kanya. Noong Setyembre 8, 2024, sumuko si Kibuloy sa mga otoridad matapos ang 2 linggong standoff sa kanyang compound sa Davao City. Mahigit 2,000 pulis ang kinakailangan para arestuhin siya. Naging magulo ang operasyon, lalo na nung tutulan ito ng daan-daang mga taga-suporta ni Kibuloy. Hanggang nitong September 8, si Pastor Kibuloy napasakamay na ng mga otoridad. Yung pag-serve natin ng warranty sumabot ng 16 days. Na-corner kasi siya sa isang building. Yung ating regional director nagbigay ng ultimatum sa kanya, if hindi siya magsusurrender within 24 hours, i-assault na namin yung building. So doon sila na pressure. Well, he surrendered. Note that the police has been there for the past 15 days. Pero hindi talaga siya nakita. Was there an actual restraint? No. Dinala ang mga akusado sa Camp Crame. Pastor Apollo Kibuloy is hopeful na since he already submitted to the custody of the law, that the proceedings against him would be fast-tracked so that he would be able to obtain his liberty. He would be able to prove his innocence in court. Any message, sir, to their followers? Tatag lang. Dalawa kasi po ang kaso niya. Yung sa Pasig ay ang tinatawag po natin na human trafficking, no bail. Yun naman sa Quezon City, tungkol doon sa exploitation, no? O sexual molestation.
Yung isa po sa Quezon City ay no bail. Napakalaking bagay nito para sa mga victim survivors. Dahil utang natin sa lakas ng loob nila na sabihin yung totoong nangyari sa kanila. Palapit na yung araw na makakuha ng hustisya o kahit kapirasong hustisya yung mga victim survivors. Umaanin na din siya ng consequence sa kanyang ginagawa. Nag-prevail talaga yung justice ni God. Mula nung inaresto si Kibuloy, lumantad ang 5 pang mga biktima di umano ng sexual abuse ng pastor. Allegedly sexually molested by Pastor Kibuloy, and 13 years old pa yung edad nila until such time na naging legal age na sila. Kung ano man yung gagawin nila ay yun yung parang kanilang passes to heaven. Sir, bakit mga bata? Ang isa lang nakikita ko siguro, ang bata ay pure. Yun yung sinasabi na ganun pa rin sila, intact pa rin yung pagkababae nga nila dahil ang nakipagtalik sa kanila ay Espiritu ng Diyos. Takot yung mga... Kasama rin sa mga kaso laban sa kanya ang rape, sex trafficking at smuggling ng pera papasok sa Estados Unidos. Ayon sa mga ulat, ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan upang pilitin ang mga miyembro ng kanyang simbahan na magbigay ng pera at makipagtalik sa kanya. Noong 2023, tinanggal ng YouTube ang kanyang channel dahil sa paglabag sa community guidelines. At sinundan ito ng pag-ban ng kanyang mga account sa Facebook at Instagram. Sa kabila ng mga akusasyon at kontrobersya, patuloy pa rin ang suporta ng ilang mga tagasunod ni Kibuloy. Ngunit ang kanyang mga kaso ay nagdulot ng malaking dagok sa kanyang reputasyon at sa kanyang simbahan. I-comment nyo lang sa ibaba at huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang mga balita at kwento. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli!